So, natutok pa nga dito, Mike. Kaya nga, napunta pa sa atin yung OG versus Navi. Yes, OG versus Na'Vi. Sobrang crucial ng laban na to. As for OG, they're still fighting on top spot. Kailangan And nila makuha. kailangan nilang makuha itong match na to para ma-secure pa. Conditions need to be met. Kailangan manalo yung OG dito sa Navi, tapos matalo yung ongoing doon na Tundra. Versus Rogue at matalo yung Tundra doon. At the same time, yung Extreme Gaming, mamaya against Liquid. Kailangan nila matalo para mataas yung chance for OG na ma-secure talaga yung rank 1 sa group stage. Kasi top 1 and top 2 ang kukunin dito. So, Correct, top head playoffs yun. to head dagat tayo dito. Excited na tayo makita yung ating drafting. Gata Juice versus Natsumi. Sabi tayo nung laban ng kanina ng Navi na Gata Juice na tayo dyan. Pero this time, mag-Natsumi ako dito. Mas consistent, mas maganda ang galawan ni Natsumi. Not being biased kasi Pilipino, pero mas okay Natsumi talaga. Na'Vi ngayon. Uy, OG. First time ko makita sa kanila Bumaster. si Nico ha. Kuya Nico, tsaka alam ko ginagawa rin to ni Skim before eh. Even before pa talaga na sinusupport niya. If kailangan gawin ng OG yung ganong scenario, di why not, di ba? Pwede. Kasi Kasi madali kasi patayin yung SF pag nag-level 6 ka. Kaya mo patayin yan. OG Pag kasi Brewmaster. so far, hindi natin ma-chepohan kung ano yung mga draft nila. Sobrang versatile. Actually, sa lahat ng teams, masasabi natin na yung OG nga, hindi masyado nare-read ng ibang teams, di ba? Kasi may Mars nga na mid, meron nga Void na Phosphor. Kumbaga, Pang parang ano si Japoy kasi yung combination ngayon ni Malrin at ng mga normal na mid na int hero eh. Yan. 'Di ba? Si Japoy kahit ano pa gamit mo, gagamitin niya sa mid eh. Mm. 'Di ba? Ayun yung maganda naman kay Japoy, flexible talaga. Sabi mo nga kay si Natsumi din, 'di ba? At si Nico, na kahit sabihin mong wala yung isa sa mga paborito kong hero para sa kanya, yung Doom. Ang ganda na nagiging galawan ni Nico ngayon. Oo nga, si Nico. Pero Nico versus Nico. mid lang si Nico sa kabila, no? Weaver's Band, mukhang ayaw nila ditong makontrahan agad, no? So, Jack Hero stable, magiging 5 para kay Skep. Inano na lang nila. Parang, ayun na lang naman problema dito ng OG na magkaroon ng malikot na carry yung Navi. Kasi yung SF pwede pa rin namang gawing mid ng Navi eh, 'di ba? So, waiting tayo sa second pick dito na Navi. Siguro, support lang to para hindi agad ma-reveal yung pwesto ng SF nila. At yan, yung mga good morning dyan, good morning people. Kaagising nyo lang ba or wala pang tulog? Kapit lang kayo dito kasi akala ko alas 7 pa tanong umaga yung OG. Kung ano ka dito, magiging Pinoy lang din ang comment natin. Ito yung mga moment para sa akin na medyo mas confident ako na kalaban ng OG yung Navi kasi ang pangit ng galaw ng Navi kanina eh. Nung kas natin, di ba, against Yandex, parang sila ng Yandex. lahat ng galaw nila question mark eh. Lahat ng galaw nila tabingi eh. 'Di ba? Pero Hoodwink ang kinuha nila dito, isa sa mga paboritong hero din ni Sayak, especially ang lakas nung Magical Burst na ma-offer ng Hoodwink, lalo na pag nagkaroon siya ng shard. Magandang partneran mo rin ng Magic. Ito pa, another amplify ng magical damage, Largo. The Largo. So, as of the meta, Sakto etong to. Largo palaging nakakalusot. Mga matches natin, halos 90% lahat may Largo. Hindi nga lang siya yung hero na typical na makikita natin kay PMA. Again, nung cast natin kanina sa Navi, you've mentioned na pag PMA, Centaur. 'Di ba? So kung i-offlane nila to, and most of the carries, eto na, isa sa mga signature hero ni Koyama Natsumi, hindi ka mahihirapan sa Largo. Lalabas na nila dito yung gyro ni Nat. And tanong natin dyan, to divine or not to divine? To be or not to be, not. Maganda yung maganda yung pwede maging playground dito ni Natsumi kasi magulo yung offlane mo eh. Ito yung pag nag-bro split, yung kalaban medyo nagiging disoriented eh. Lalo na ganito yung drop mo na parang walang control talaga sa Brewmaster. Wag lang mahirapan talaga sa laning stage. Yeah, diba? kaya naman siguro sa Wag lang Brewmaster. wag lang matulad sa Reconnect kanina, ganda drop, talong ang laning stage. Ang nakikita ko lang na magandang draft dito so far kasi dapat kinakailangan nila ng burst against the Panda, di ba? Pag Panda ang katapat mo, Which is meron naman. ayaw mo makakapag-split to. Oo. So, nawawala sa side ng Navi. Kumbaga meron silang sharpshooter, yes, pero wala pa silang solid disable. Tingin ko enough yung yung Requiem tsaka
Hoodwink combo. Kung swashbuckle. Hindi, bushwhack yan. Ah, Kung magiging swashbuckle, successful, bushwhack pala, sorry. kung magiging successful, kasi Yeah. yung OG, basta may nearby hero sa kanila, hindi na pwede, mataas yung chance na hindi na maging successful yun eh. Bakit? May Ice Spot, may Tiny na may Avalanche, di ba? So, mataas yung chance na hindi maging successful yung gano'n. Not unless magkaka-BKB yung SF, syempre. Yan din, oh. Nakuha dito ng OG, guys. Etong Tiny. Aha. Saan? Umuwi ka pa rin ba, boss? Hindi na, boss. Marami tayo, busy tayo dito sa Lupon. Sakto tong Tiny. Gusto ko yung ginawa nila. Tiny, ngayon, per Nabi, isipin nyo, deny pick at the same time kay Nico kung i-carry nila yung SF. At the same time, magugulong ka ngayon. Isusupport ba to ni teams? Tingin ko, magiging O, SF carry na to in terms of like, Eh di kung gano'n nga yung scenario, versus Gyrocopter, di ba? kung gano'n yung scenario, sobrang favorable nung pick na Panda? Tiny sa OG. Hindi man na nilabas kung ano yung position talaga ng SF. Safety lang din talaga yung ginawa dito ng Nabi. Pero again, OG, pwede pa rin naman sila kumuha ng mid, 'di ba? O hero new teams para sa last pick. Depende kung ano yung gusto nilang gawin sa Tiny pick. Kung ika-4 yan, di naman ganun ka-awkward. Okay pa rin. Okay lang naman yung maganda naman yung Brewmaster tsaka Tiny yung na magkasama sa lane. Ang maganda lang dito, yung Largo talaga, makikita mo na mag-amplify talaga yung mga spells. Which is, sobrang ganda ng spells ng Navi dito. They have Underlord, they have Hoodwink. Tapos nag-carry Shadow pala, Fiend din. parang Crystalist, nag-carry Underlord para, Parang sakat sa ulo nun, Interesting kung gano'n. Kasi pag ganun, lalo na yung kung makita talaga natin yung capabilities, like yung kay Crystalist talaga kanina, madali lang din mapapatay yung mga Brawling Stone. Yan, pwede yan. 'Di ba? Pero tingin ko naman dito, kung itatapat naman nila yung Underlord against the Gyrocopter, magkakaroon yung minus damage for the Gyro, di ba? Yan yung usually tinatapat nila against Medusa, itong Underlord. Kasi nga, mahihirapan mag-farm. Dito kasi malit nga yung damage dito ng Gyro Ang sa maganda CS. diyan, si Gyrocopter kasi may barrage, 'di ba? Mm. Ayun, hindi walang pakialam doon yung walang pakialam sa atrophy aura yun. Lamunin mo yung barrage niyan. Malakas pa naman yung kasama niya na 5, Jakiro. Mid lane ba to na Tiny? Yung sinabi naman ni Mike dito, pwede ding maging 4 para kay teams. Mga boss, nga pala, disclaimer lang Nag-OG po pala si Rapi. Oo nga eh, nag-OG si Rapi. Nag-OG Yun lang. I-emphasize ko lang, nag-OG si Rapi. Parang sinadya niya, Mike. Oo. Tapos sabi niya pa kanina, Mm. taga mo sa ulo ni Jules. May pag-ganun-ganun pa siya. Sinadya niya kanina kasi 'di ba, hindi naman natin expecto na mag-OG tayo dito. Tapos nung si Sean at saka si Mike sabi niya na OG ako diyan gumawa. Kainis eh. Basta, Parang gusto pa tayo ipahamak. Basta, na-emphasize lang namin, nag-OG si Rapi dito. So, kung may samalasin, alam na natin kung sino ang ituturo. Yun lang naman. Minura ko nga si Rapi. Ba't ka nag-OG? Sumisigaw-sigaw ko ba nagkakasila dun sa stream eh. Welcome dito sa stream B guys. Ito yung maganda. Naka-cover natin halos lahat dito ng mga gusto nyong matches. So last pick na nga tayo dito, Mike. At Beastmaster, Slardar, binan out dito ng Navi. Meron pa bang binan nga nila dito yung Mars at saka yung so ano pa ba ang hero dito ni Okay kasi pwede rin i-mid yung dalawang binan ng Nabi eh. Tsaka ang ganda talaga ng drop ng OG. Sobrang pwedeng laruin yung mga position ng heroes nila. Tiny pwede mag 4 mid, yung Brewmaster pwede maging 3-5, 'di ba? Pero mukhang hindi naman na pala, sorry, I take it back. Parang hindi naman na siguro pala magiging 5 since may Jakiro na nga pala. Not today. Ember Spirit. Ember para kay Nico. Tiny Ember na to sa mid. Ban yung Huskar, ban yung Viper. Okay lang yung Tiny against Ember mid. Pero kung gusto mo talaga, ganto-ganto lang din. Parang okay din DK Pwede. DK si Okay din DK ni Japoy dito. Ano pa ba ang mga notable heroes dito na pwedeng umano sa Ember? DK, Tumapat. Ember kasi ay yung Storm Spirit kasi sakto lang. Void sakto lang din. Kasi mga Spirit Brothers. Ano ba? Pack. Ban. Okay lang din actually yung Tiny mid. Oo. Oy, may nagsasend daw ng pang food trip. Oy, kung okay man yan, boss. Sige, PM lang, boss, ha. Or meron mo dyan. Pero anyway, yan. Magandang umaga sa mga gusto mag-food trip din dyan. Sulit to, ha. So, kinakailangan Ito na. manalo ng OG dito, mga kaibigan, ha. Para at least ma-secure nila
yung top 1 at saka top 2. Oo, maganda nga mag-DK din dito. Putik, kahit mamatay yung Gyrocopter niya, may DK kayong aasahan. Hindi naman ganun ka-greedy yung drop nila eh. Anya, DK nga sila. DK! Gusto ko ng DK. I like it! Hindi ko kasi parang ano eh, medyo nung una ko naisip yung DK, sabi ko, kaya patayin kasi may magic eh. Pero nung natinignan ko ulit yung kasama ng DK, ang sarap. Brewmaster tsaka Gyrocopter. Mamatayan kayo ng isang core dyan, okay, lalaban pa rin kayo eh. Andun pa rin yung grabing damage nyo. So in this draft, malakas din naman yung draft na Navi. Andun yung magical damage nila sa early. Lalo na yung level 6 ni Zayak. Medyo masakit yung sharpshooter na yan. Ayun yung isa sa mga pwede nila maging puhunan na pampatay sa DK o sa makukunat na heroes ng OG other than the vessel ng Ember. Pero mag-OG pa rin ako dito. Gusto ko yung lineup na nilabas nila ngayon up against sa Navi. Ay, diversity pick naman. Alam naman natin ng OG. Kaya naman nila i-pull off. Pero nakakatakot din sa side ng Navi. Ang kanilang mid-game, no? Oh, Pag nakakalaman kasi itong Shadow Fiend, iba din eh. masakit din yan. Kasi Masakit din talaga. counter din yan kay DK kahit papano kasi yung sa armor. Sa Presence of the Dark Lord. Presence of the Dark. Lahat na lang ng Lord. Lahat na lang nasa kanila eh. May Dark Lord, may Underlord pa. Pero ang ano ko lang naman dito kasi siya, si Rappi. Wala tayong maano dyan. Emphasize ko lang para hindi tayo masisi. Sinadya niya na, oy, OG ako dyan nung nalaman ni Rappi na tayo magkakas dito. Pero it is what it is, guys. Kinakailangan nga natin makita dito ang game na to sa mga viewers natin. Ayan. Don't forget to join dito sa Telegram, guys. Scan nyo lang yung QR code dito, mga Seraph. May tamang tamisan tayo dyan sa ating GC. Uy. Sa TG. Gumaganda ang buhay ng OG Bakit? Kasi parang pataloan, Tundra. Oo. Pag natalo Tundra dun, maganda buhay ng OG. Kasi Tundra so far, mga Sera, isa pa lang ang talo. So kung matatalo naman yung Tundra, matatabla sila sa OG as of the meantime. Pero yung OG, kinakailangan manalo dito. Easy lang pala tayo sa mga ano dyan ha. Again, sa mga magiging spoiler, lahat po tayo may internet, lahat po tayo pwede mag-search, wag na lang po natin gawin. Ay, yung mga nagwe-wager dyan, pasensya na sa stream B, hindi Wala. tayo nagwe-wager dito. Nasa stream A ang wagering. Ha? So, alam ko naman gusto nyo pumuso dyan sa OG. Or sa kabila, pumontra kayo. Depende lang yun sa inyo, pero stream B po tayo dito, mga Sera. Balita na. Facet naman natin, wala namang kakaiba na kinuha yung mga players. It's the same as always na mga facet, di ba? Sa galaw talaga magkakaiba to. Hangover, Afterburner, okay, Lasting Presence, Corrosive Dragon. Ayan, yung nakita naman natin. Wala naman masyadong bago, no? Teams dito na Tiny, maganda rin. Hero niya naman talaga yan eh. Tignan mo. Kung ginagamit niya nga dati pa, di ba, si Teams? Yung DK lane lang ang gusto kong ano dito. Parang pagtunan ng pansin talaga. Kasi siya yung ano eh. Clearly lamang na lamang talaga kahit early game eh. So, that's TK 2 for against 2 bounties, guys. So, of the opening, kapit lang sa umaga. Alas 5 na nga dito, guys, ha. Time check. Alas 5 ng umaga na. So, ano ba ang ano ng Navi dito? Score nila. Nasa gitna pa naman sila, no? Lalo na natalo sila kanina. Ayan. Mababa yung chance ng Navi na makasecure ng sure na playoffs. Lalo na ganito yung mga kalaban nila, OG. Tapos ang mga talo ng OG, dalawa. Yung Tundra, isa. Magiging dalawa pa lang yata. Wag lang sana mabati. Flakana na agad ang kinuha dito ni Nat, no? So, gusto talaga nila ditong pumul or kumuha ng newts. Saktong flak cannon. Tapos mamaya is, ano na yung kukuha siya ng rocket barrage? Kasi kinukuha nila is flak cannon at saka missile. Di ba? Hindi na masyado nagra-rocket barrage. Parang kukunin mo na lang din yung rocket barrage kung gusto mo talagang ano, parang Pumil, no? sobrang pahirapan o yung kill din at the same time. Pero most likely pag ganun talaga team versus yung katapat eh. Pero pag ganito ng mga underlord lang, pwedeng ka mag-black cannon lang din Contest talaga na, ano. Farman mo lang talaga, hindi mo kailangan patayin yung mga kalane mo na yan. Farman mo lang, masaya ka na doon. Contest lang kayo ng mga pull. Anyway, for Nico, nagpo-pull naman dito sa top. Na bosset niya yung gustong gawin ni Redis na pagpupul ng wave doon. Kakaiba, habang si Teams nagpo-pull din sa kabila, ano. Delikado lang dito si Kuya Nico nyo. Nako, naabot pa dito ng Shadow Fiend. Gusto makapag-race, sinagisan pa dito ng Granada. Pero as for Nico, Alam niya na. tatakbo. Sayang oras ang isip doon Habol yun
Oo nga, si Teams dito, mukhang maganda nga yung nagiging experience. And kailangan niya lang mag-ingat dito. So far. Okay, tapos kinukurit lang din talaga ni Teams dito yung SF. Tapos na-miss ng SF yung mga ilang Creeps dito, na di rin. ba? Oo. Yun yung ginawa dito ni Nico. Space lang muna sa top. Laking bagay na nun para sa side, no? Para sa side ng OG. Tapos si kuya mo, Nico kasi, si Force, range lang naman yun naiwan eh. Hatak niya pa rin yung tatlong melee creeps. Sa may mid, DK lane yan. Alam mo na. Sobrang dali ipanalo ng DK against Ember. At hindi na nga inano dito yung water rune. Double bracer lang dito si Yopaj, no? Actually, yung balak niya nga, mag-null talisman na isa. May Searing Chains, hindi niya ginamit. Okay. Pwede. Pang ano lang, pang regen lang ng mana, 'di ba? Ano siya eh, hindi siya nag-Dragon Tail type eh, nag-Breathe Fire type siya dito eh. Sabagay. Para ano, reduce talaga yung physical damage na ma-receive niya dito sa Ember, 'di ba? Mahirapan din lumasit. Ayan din, no? Para at least, ano lang siya, steady lang siya sa lane. Siguro kung DK ang build mo dito with the null, rekta ka ba ng Blink Dagger agad para makapag-rotate? Depende sa piece ng laro yun eh. Kung afford mong mag-farm ng pang-armlet muna at hindi mo na mag-dagger, like tingin mo wala masyadong mangyayari at wala kayong balak mag-go sa mapa, okay lang na mag-armlet ka muna eh. Pero pag ganito base lang sa drop nila, okay mag-dagger agad para magkaroon ng space si Natsumi talaga. Ayan, si Natsumi, level 1 lang pala na flak cannon ang kinuha niya. Tsaka ano And kasi? then, Rocket Barrage, gusto nilang pumatay dito sa baba. Yun, madali rin pumatay eh. Speaking of patay, madali lang din pumatay sa side ng OG, lalo na dagger DK. Punta ka sa SF. Wala namang gagawin yung Largo pag ano eh. Pag dago na SF eh. Oop! Tinulak-tulak pa nga dito ng creeps. Tsaka hindi makalapit dito yung Underlord at tsaka yung Hoodwink, guys. May Rocket Barrage dito para kay Natsumi. Si Nico ang madalas kong nakikita na pag mid DK, nag-armlet muna eh. Pero speaking of Nico, Oop! low Delikado. HP, Yopaj, Di natin akalain na merong largo na magro-rotate. Kaya nakuha dito ng Navi ang first blood. Kaya nga, brought us by Kuinik, yung first blood din mga boss. If you got questions, PM nyo lang yung page at may sasagot sa inyo dyan. 24/7. Medyo doon nakalugi yung DK. Low on HP. At the same time, wala kasi siyang ward sa mid. Yung ward niya nandito sa ano? Sa baba. Sa Hoodwink ko. Oh, nasa right Sa side. lane kung saan pwede duman yung Hoodwink. Kaya hindi niya na-expect na okay. Ando na pala si Largo. Nakakabawi yung Ember. Kasi alam naman malulugi itong Ember mamaya. Pag nag-level 6 na etong si DK. At saka hindi siya kumuha ng Dragon Tail eh. No? Yun nga. Nag-breed para ano siya dito. Op, namatay yung Jakiro sa baba. Pitas lang. Siske. Reset lang muna. Okay lang yan. Huwag mo masyadong magpabugbog. Ayan. Napatay ni Ember dito si DK. Pero for DK parang makakabawi naman siya. Ayun ang hindi Oh. maganda. Ay. Nadamay si Natsumi. Agoy. Nangyari. Hindi natin nakita, nahatak yata, Sige. nadaan sa magical damage. Intro pa lang naman. Kalma ka lang. Ay, Teams, naku, si susunod Teams. din, Iling Lotus. Meron dila ba? siyang dila dito. One. Madidila ba? Nasa likod. Nagfag. Eto si Nico. Naabot si Got the Juice. I got you, my friend. Pero konting bawi sa baba, ha? Habang nagkakaroon dito ng aggressiveness sa top, ha? Teams, mag-a-avalanche muna. Hindi pa umuwi. Nag-isan pa ng nade. Thunderclap ulit. They want the Shadow Fiend. This is a big target. Mapapatay si Teams Ayun dito, lang. guys. Pero napatay ng neutral. Na-neutral boost, malas. Yan! Na siguro tignan mo na lang, at least namatay pa rin naman yung SF. At least medyo nadedali at hindi pa rin siya nakakalasit at the moment since Ay. patay siya. Ang maganda doon, walang experience lang sa sa OG. Pero yung yung respawn time na dahil nasa neutral. Oo. Na Pero kill. sayang, gusto mo pa rin kasi talaga ng extra. Totoo, Zayak dito. Nangungulit pa. Dragon Tail kumuha na nga Sabay. level 1 with the toss. Level 5 pa yung Ember. Nalugi nga dito si Yopaj pero lamang pa rin siya sa level. Nico? At si Nico. Sakit na slow. Nako, meron siyang stick. Uy! Meron pang Breath of Fire. Hindi tumama. Hindi tumama. Sayang lang yun. Yung poison sana overtype. Pwedeng mapatay dito yung Ember, guys. Tsaka nagsabay din kasi yung Avalanche tsaka yung Dragon Tail eh. Oh, Sayang. nangyari dito ni Sky. Kung hindi nagsabay yun, baka napatay nila yung Ito na Ember. naman si Teams with the Op! Avalanche. Walang toss. Hold on pa ata yung toss niya. Yes. Sa may samalas lang, pero DK with this Tango, tapos level 2 yung kanyang passive. So, mabilis lang mapupuno yung buhay niya. Tsaka yung tower nga dito sa mid ng Navi ngayon, bawas into 50% HP. So, not bad dito sa opening or sa early phase ng game. Nico, kailangan niyang mag-ingat dito, ha. Wala pa siyang panda split yung panda.
Kaya nga. Going for madness. Naku, gata Diyos. Pumapalag. May tiny na. Kaya tumatapang Kakarace si lang Nico. kasi so tatapang siya dito si Nico. Bato, good night. Tinatansya lang naman. Ayan, i-good night mo na dito. Okay lang yan. Ayan, na-replay natin. Ayan o. Sa neutral Diba pa kasi, yun? no? Pumalakpak eh. Boom! Diba? Sabay eh. Sayang, boss. Yun na sana yun eh. Pero okay lang yan. So, kahit nalugi tayo dito ng 4 deaths or kills ng Navi, eh, lamang pa naman tayo sa network dito yung OG. Kaya nga. 7 minutes pa lang. Wala naman din na parang sobrang... Wait. Inaabangan nila yung DK mid. Kaya pa naman sharpshooter. Also yung mga wisdom. Mukhang even pa naman yung mga wisdom shrine natin. Grabe ang aga nila magbantay dito sa ano. Sa lane ni Jaboy. Alam nila na dapat hindi talaga magkaroon ng magandang lane tong DK. Kasi pag maaga nakuha yung dagger, domino effect, pwede makawawa yung SF nila eh. Totoo, dire-diretso yan. Kapag nakaano na, malaking threat yan. At saka napapansin ko sa ibang teams, pag nababaog si Nico, si Nico. Hindi, force na lang para ano. Kaya Si force Force. yung sinabi ko eh. Si Force, pag nababaog si Force, hindi maganda yung naging game ng OG. And parang understandable na kumuha sila ng isang panda na hero as opening para at least yung survivability ni Kuya Force nyo, hindi siya mababaog. And then, magiging malaki talaga yung impact niya. Dito Tsaka sa ito yung ano game, yung totoo, maganda. no? Ito yung, ayun lang, naagawan sila ng ano. Pang gyro ka. Pero pining nila dito, Mike ha? It's dito kaso level 2. wala na, late na eh. Share lang na XP. Yun lang. Sige, kunin mo na. Naubos lahat. Kunin mo na. May experience pa naman tayo. Avalanche mo. Push na Avalanche lang mo! siguro. Avalanche mo! Inabot ba? Si PMA dito. Flak Pagkakanon. cannon ng isa pa! Inabot dito yung Underlord. Dapat tayo din dito yung Hoodwink sa mid lane kahit meron tayong cameraman dito sa bottom lane. Na Avalanche yung Hoodwink ha. Okay, mas mahalaga daw dito yung kuha ng ano, kuha ng kill sa may baba kasi core yun, yung namatay sa may side ng Navi, di ba? Pero ang ganda lang din sa may mid kasi si PMA or si PMA tuloy si Japoy yung nakakuha ng kill. Basically, core yung nakakakuha dito sa may side ng OG. Kala ko nga ang gagawin ni ano, first mag-ano na rin siya eh. Mag-ulti na rin siya sa mid para i-push nila yung tier 1 middle tower. Pero sabi ni Kuya Pars, hindi. Pangpatayin natin sa SF yan. Balik tayo sa top. Dito lang tayo sa top. At least you got the juice dito. Mapipilitan ng tatago na lang sa neutral area. And there goes. Itong 2 supports ngayon ng OG. Adding pressure dito sa top. Alam niya ano eh. Alam na ni Kuya Skem eh. Not so. Not. Pwede na kita iwan dyan ah. Ingat ka na lang. Ingat ka na lang. And Yan lang. may das ata si Kuya Force para ma-ensure niyo yung kanilang late game potential. Kuha dito ng OG. Uncontested yung top tower. Sige, ibigay nyo na lahat. Ibigay nyo na yung mga stacks pero amin dito ang tower. So, kuha na dito ng tower sa top yung OG and look at the rotation. Kuya Force nyo dito yung panda. Pupunta na sa gitna. So talagang makipagsumbagay or makipagsuntukan. Dito din si Natnat ha. May Malayo ka kampi mo, Nico ha. Naku, pumasok sila sa loob. Nakakita ng palakang palay. Basic lang, no? Dito sa ano. Palakang palay? Palakang palay. Ginagawa yung ano. Ginagawa yung ano. May ganun. Ay, hindi ko alam. Hindi ka pa ba nakakain ng palakang palay? Ginagawang ano yun. Delicacy yun. Diba, pero Lalo na pulutan yun. speaking of delicacy, ayun na lang ginawa ni Jaboy. Ginawa niyang delicacy yung mid tower dito na Navi at wala sila nagawa. In a span of 1 minute, dalawang tower nakuha dito, dalawang tier 1 tower nakuha ng OG. May kasama pang hero yan kanina. Ang yaman ni Kuya Manatat. 5k na yung network niya. Tapos yung Ember, wala masyado na nangyari. Ganito naman yung Ember lagi ni Nico eh. Laging mahirap pero ang daming ginagawa sa map. Which is, ito na nga, speaking. Macor Fire, inabutan dito si Kuya Skem. So, it takes 3. Is it gonna be saved by Tims with the toss? Hindi sila nagkaroon ng Wala. target dito para ma-toss back. Oo. Tsaka hindi rin sapat yung healing lotus para ma-eligtas dun si Skem. Hindi pa nagamit yung split. So, possible na kukuha pa sila dito ng objective. And in less than 1 minute, guys, kumuha dito yung OG ng 3 towers. Di ba yun, no? Palakang bukid. Palakang bukid yun. Nasa palay din, di ba? Sige. Okay lang yun. Okay lang yan. Di ba? Ang mahalaga na sa lupa. Oh, mahalaga wala sa ano. Hindi poisonous, boss, di ba? Pero ito, Pag, siya, sige. may ano na, yaman na yan. May dagger na hindi kay. Smoke of the seat. At mukhang lane ng gyro. Titignan nila kung may stack ba. Kaso wala eh. Oh,
Pero dagger reveal to, Ah. kailangan nilang makapatay ng big target, which will be, ito si PMA. Bawas pa buhay niya, no? Kaso wala. Ramdam, boss, no? Ramdam mo yung takot dito ng Navi ngayon kasi nag-smoke kuha din- na lahat. Nag-smoke din Navi, nasa mid sila. Okay, DK. Teleport na sa mid, nakaramdam ba? Yung smoke, mabibreak na dito sa mid. Magkakaroon tayo ng teamfight teams. Maaabot dito ni Nico habang merong ice path sa likod. Shadow Fiend. Hindi siya nakaporma pero mapipitas nga nila dito yung Tiny. Pwede silang pumalag. I don't know kasi 4 na heroes to ng Yun na Navi nga. sa gitna. Lugi sila sa numbers. Parbo Tsaka na. bigla ang reaction kasi yung ginawa din ng OG doon eh. Bigla ang go lang din. Pero mukhang hindi naman makakapag-push ng basta-basta yung Navi dito sa may mid. Nandito naman yung Jakiro getting the aggro of the creep. So mukhang Navi, alisan na ulit. Hindi na gano'ng kasakit sa OG yan na nakuhaan sila ng yun. Ang mahalaga hindi rin nakuha yung tower nila. Tsaka nakago naman ng somewhat mini stacks yung OG dun sa may triangle eh. Hindi nga lang nasulit yung dagger reveal. Ang maganda lang din dito is, di ba Midas si Kuya Force mo, di ba? Nabigyan siya ng space dito, ah. And I think Midas na dito yung Panda. Okay? Gusto nilang i-force yung split ni Nico. Nagamit yung Vessel. Is the sharpshooter gonna be enough para May stick at pa least siya. na ma-burst? Hinahabol pa, ha? Gusto talagang i-force yung Panda split, ha? Kumukulit dito, ha? Mukhang makakasplit. Uy, Success muntikan naman na. dito yung Navi. Kung inabot siya ng remnant doon, baka sumabog yung buhay ni Nico. Pero sabi ni Nico, ni Kuya First, hindi na para mamatay pa. Hindi na para bigyan ng kill dito si Ember Spirit. Opening to sa Navi, guys. I don't know kung saan sila pupunta kasi meron silang ano dito, Underlord na pwedeng multi lang kung gusto nila ng objective. Hold on muna nga na ang OG, wag muna pilitin. Ganun lang. Tiny will go for the dagger muna. Saan ko narinig yung Dragon Tail na yun? Dragon Tail niya yung creeps. Siguro. Kinukulit niya. Nangungulit si Jaboy. Ngayon ko lang nakikita tong Underlord na sobrang play safe, no? May Wala stacks ata. Masakit yung ano eh. Masakit yung katapat niya eh. Gyro. At gusto ko yung build ni Natnat, ha? Ito yung build ngayon ng Gyro. Alam nila, dito kanina pa nagpa-farm yung Ping mo rin sa kabila, oh. Underlord. Ping mo rin sa kabila. Sakto. Wisdom Shrine, dalawang Wisdom Shrine. Sarap niyan. PMA, nakabasa boss. Naramdaman niya kasi niya. walang dumedef dito sa mid ng OG. eh. Tsaka nasa triangle kasi yung Navi, tapos walang hero doon. So alam niyang nasa baba lang hindi yung ano, yung heroes ng OG. Si Kuya Force, hindi siya kumuha dito ng Wisdom Shrine, ha. Medyo na ano siya, na pwede siyang pitasin kasi wala siyang Nag-iingat lang split. din. Nag-iingat sila ngayon. Same scenario eh. 'Di ba? Pero nakuha naman niya. And Nico will just use this amplify damage to somehow deal some good damage sa may mid tower ng OG. Dedepensahan pa nila. Andito sila. May amplify, go ba sila? Still, the amplification dito matagal pa mag-wear off sa Ember. Hindi pa makakapag-react yung Brewmaster agad dito. On cooldown pa yung Brew split niya eh. Ayan. Pero pwede mag-TP yung Gyro kung kailangan. Kasi bibigay nila. Oo nga, bibigay. Bigay na lang siguro, boss. Si Medyo Teams kailangan ba? Medyo talaga. matagal pa yung kanyang Blink Dagger. Okay, malapit na rin kay Teams. Buti ka mo may amplify damage talaga si Ember. Kasi kung wala siyang amplify damage, hindi naman nila makukuha yung mid tower ng OG. Pero Kuya Force, kailangan Sa top. mag-ingat dito, ha. Wala pang split. So, Hindi naman na- nakaramdam. hindi na nila abutan. Okay 10 seconds dito. Mike. Wala ka pang slide to fist, boss. Easy ka lang. Sige, ano lang kayo. Search and destroy lang Ay, kayo meron na muna, pala. Navi. Kumana ng isa. Kala ko minax niya rin yung searing chains eh. Gumaganti ngayon ng Navi, ha. Kasi first tower pa yung nasa gitna kanina. And gusto na nga nila dito yung top. Walang vision. Etong OG. Pina-force ni Nico dito kay Got the Juice. Nagamit agad dito yung Ayan split na. pero yung Requiem na Solo commit na kayo rin. ganyan. Underlord, papasok dito, trying to cover Ay, out si the Natnat. Shadow Fiend. Si Natnat, nilabas na ni Natnat yung kanyang hotdog. Pero dito si PMA, ang unang raratratan dito ng Rocket Barrage. They want the Underlord. The Panda Split, malapit na mag-expire. Pero medyo scattered nga ngayon ng OG. Where's the DK? Dragon Tail? DK, papatay na agad yung Underlord. Pero si Teams, nabigyan din sa kabila. Konti lang yung buhay dito ng palaka. Si Ridis din mabibigyan habang habulan nila yung Squirrel. Zayak, saan ka punta? Makakapag-bushwhack pa. Parabutan pa rin, magkakadagger eh. Abutan ba? With the Blink Dagger. Alam pa nila kung nasaan. Naping nila dito, Mike. Iba, may iba. At ang OG, not yet over. Dito pa, mahuhuli sana yung Ember. Pero nakapag-remnant pa, ha? Buti na lang kami, hindi sapat yung naging damage doon ng OG para ma-take down yung Ember Spirit. But still, sobrang ganda ng teamfight na yun dito for the side of OG. Nakaligtas din yung SF doon. Pero ito naman yung ano eh. Isa sa mga pinakamagandang naging result ng pagkapanalo nila ng teamfight. Extra gold, extra XP, may kasama pang ano, Aegis, 'di ba? Tsaka si Medyo
Sa, sa pangit din kasi yung go ng Navi ng boss eh. Oh. At saka yung, Paut na yung SF nila eh. ang gawa ni Kuya Force nyo, napilitan yung mga Requiem, which is so essential sa mga team fight. Oo. Eto si Teams mamamatay man, pero pag nakuha dito yung Aegis, okay lang. Oy, spot pa. Pag nakaligtas, boss. Ewan ko lang, boss. Ginamitan na ng Remnant para hindi na hindi na mabuhay pa. Sige, space lang. Kuha naman yung Pero Aegis. si Force talaga pag naka-bro split, ang daming ginagawa. Pinilipad niya yung Underlord. Pinilipad niya yung Ember Spirit. Kaya yung yung output na pwedeng iba to na Navi, nalilesen eh. Ilang palakang palo na natikman mo? Boss, marami na, boss. Grabe yung debuff daw ni Rappi sa kabila sa Heroic. Ayun lang, mukhang Tundra. Hata mananalo, boss. Kailangan pa naman ng OG matalo yung Tundra para umangat-angat sila sa pwesto. Oo. Kung mananalo ang Heroic sa kabila, matatabla kung mananalo dito ang OG. Dragon Tail. Patay ka na, sayang. Ang lambot Pag mo. Naligo ka na sa apoy eh. It's the Fire Nation. We are gonna invade your base. Kita mo pinupush ngayon ng OG itong top. Knowing na may Tormentor mamaya in 2 minutes. Mapipilitan mag-early BKB yung SF. Ang dali niya patayin. Kita mo naman ang Ember, oh. Sobrang na-pressure dito yung Ember. Pero Not magmamata. Yan. Gusto ko yung ganitong approach niya na hindi siya yung nag-aganims. Kung mag-item siya ng aganims for the third, okay lang din naman. Pero mas prefer ko na mag-damage item na siya. Okay na yun eh. Pike, Manta, di ba? Ayun yung mga item na kailangan niya para hindi na siya ma-hold ang Pit of Malice, ng Sealing Chains. At saka maganda dito, pag magto-Tormentor nga dito, Mike, na contest, may Aegis advantage pa. Yun. Etong OG. Kaya nila yan. Kukuha lang muna yung Navi dito ng tower. Diba? Pipilit na siya mag-early BKB. Sakit eh. Kasi isipin mo Dali niya naman, patayin eh. Gyrocopter versus Shadow Fiend sa late game. Gyrocopter tayo dyan. So, sa game naman ngayon, konting labang lang. Yung OG. Hindi pa naman na-assure. Nakakatakot din talaga yung Shadow Fiend pag nakakuha siya ng isang magandang teamfight. Tapos, yung kanyang item dito, ahead siya konti dito sa Gyro. Doon tayo kakabahan, guys, no? Iyak ka dyan. May balak pa naman mag-B-play yung Sige! Sige! Ice pot mo, boss! Ganda pa ng ice pot! Enough pa yan para ma-burst with the toss! Chain lockdowns. The lockdowns. Buti na lang hindi nila piningin yung Ember doon. Pipindot na lang ng Remnant yun eh. May Remnant na malayo na nakasave ayun Oo. 30 seconds nga magre-respond dito yung Ember at hindi niya nga maaabutan dito ang Tormentor. Pero ito siya na. 19 minutes, 10-8 yung score natin but may 3K, bumaba ng 2K. Yung death worth lead dito na OG and Kuya mo first, nagpa-farm lang ng pang-aganim sector. One component away. Midas Agonims, less than 20 minutes. Op. Dota. Sige. Tingnan mo lang. Tingnan mo mamaya. Hindi. Tingnan natin yung tapos ang kapita. Diba nga. Isa pa, Mike, ha? Uy naman dito ang palaka. Nangangapa-ngapa sila dito, pero naka-teleport out lang, no? Sayang. 20 minutes na Tormentor. Kukuha ba dito yung OG? Pag nagka-ganims na to, game changer to sa sa OG. Mas lalong may hirapan yung SF, boss. Mas maganda magiging control ng mid-game ng OG pag nagka-ganims yung Brewmaster. Sinisecure lang muna nila dito, Mike, yung perimeter para mag-easy Tormentor lang. Manta, available na dito kay Nat at Tormentor. Wala, sakto lang. Sakto. Gusto mo lang deny sa kalaban. Si Teams ako medyo wala namang silbi, yung Ags. O sa tiny support. Pero wag mong ibigay lang talaga Ayun dun nga. sa Navi. Deny mo lang. At may Agonims na yung Brewmaster. Kanina pa nagpa-farm ng BKB. Eto si Got the Juice. So, gusto niyang tumagal dito sa teamfight muna, Kailangan eh. Pero yung damage, wala. Mamasuhin pa siya ng dyan. Mamasuhin pa siya ng Gyrocopter. Ang problema kasi ng SF, hindi lang gyro yung papalo sa kanya eh. Pati yung DK eh. Natsumi. Aegis na mag-expire. Pero gusto ko yan, may damage. Yan, Daedalus tama. agad. Kala ko balak niya pamagad. Mas okay yan, damage item. Critical na lang, boss. Malalabot na ng Shadow Fiend sa'yo pag narekta mo dito ng right click. Paunahan na ang ini-expect kong scenario, mag-uunan sila ng Butterfly 2.
Pero nag-aano na talaga sila dito. Nag-anticipate kung ano yung situation. So sa bottom lane, at si Tims, kailangan niya mag-ingat. Naku po, magugo yung Oh, SF. i-go nila with the multiple teleports. Medyo nagugulat ako dito ha, pero hindi nila nahabot yung Shadow Fiend. Matagal. Wala, kailangan na kasi pumasok agad yung teams eh. Mababasag na yung tore. Totoo, ganda ka ng ginawa Wala nila namang doon. 40. Kung may fortification sila doon, pwede nila gamitin sana pang buy time. Kita mo din yung respeto ng Navi, no? Nung nag-avalanche siya na, ramdam niya na may kasunod eh. So nakaiwas dito yung Navi. Abutin mo na siyam-siyam Right. ang ano. Siyam-siyam yung largo, boss. Pero sa ganitong point ng game, gusto mo na rin mag-late game eh, di ba? Gyro naman tayo, sige. Ngayong control nila yung mid game, mas gusto mo matapos nila ng early game. Pwede din, ganun Para din. maganda tulog ng ano, trabahan. Choose your poison na lang, Mike, no? Kung Oo. ganun, no? Tapos tayo maga matutulog yung kabila, hindi. Kargado ng buff dito yung ano, yung other Crimson. Crimson at saka Pipe, no? Ano talaga? Item talaga na makikita mo pag may gyro kang kalaban. Huwag na natin i-mention ng bad words dito si Uy! Rapi, boss. Uy, yun Naku, long. nahuli nila. Ay, pero nakabili siya ng ano? Sinabi mo kasi yung pangalan na Rapi. Hindi kasi ano, hindi sinasabi dito eh, baka masumpa pa. Saan siya Nagsumbong sa kuya. Ayun, nagsumbong, no? Gumamit dito ng teleport. Para at Teleport lang, least na merong backup. Nagsumbong sa kuya. Damay pa si Scam. But, hindi ko na sana binasa dito yung kay Rapi. Ito ah. Iba talaga. Di na muna tayo dito magbabasa ng mga about kay Rapi. Not today, Rapi. Hindi pa tapos kabila. Crystal is going for AC Brewmaster. Ayan, ang gusto kong item mo. Para medyo ma-even out mo yung, yung ano, minus armor dito ng SF. Output damage, no? Ito naman pa Crimson na. Naku po. Kailangan na magka-Daedalus dito na etet as soon as possible. Para maramdaman yung plaka ano niya. Nagsiscale-scale pa sila dito eh. Ramdam mo parang late game na tayo pero nasa 23 minutes pa lang tayo dito mga bossing ah. Pwede pa kasi mabaliktad yung OG dito eh. 2K network lead lang naman sila. Actually, 1 na lang. On the move, Uy, they want Zayak. etong Squirrel. Successful naman sila kasi nga na-break na kanilang smoke. Bosit nga yun no. Papunta sana sila sa SF eh. Maganda sana mag-go nila yung SF. And wala naman nang gagawin. Balance na lang ulit ng wave to. Sa baba muna si Natsumi. Throw body lang muna sila. Wala siyang BKB dito na. So, kailangan niya mag-ingat. So yung si Yopach, nakuha man kanina si Yopach. Eh, nakabili agad siya ng BKB. At Orchid ang balak dito ni Yopach. Very situational item. Gusto mo may panghuli talaga agad sa Ember. Ito kasi maganda sana eh. Mga ganitong timing na gusto mo mag-Orchid. Yung Ember kasi lagi yung item niya eh. Vessel, kaya Sanj, tapos Shibas. Tsaka magbe-BKB. Parang kaya mo mag-BKB agad kasi yung Ember na mga ganitong pace eh. Gusto mo may Shibas muna siya before ka mag-BKB para mas masakit yung Ember mo eh. So kung makaka-orchid siya, pwedeng rekrahin agad yung Ember, no? Shadow Fiend din dito, may casual Chrysalis na rin. Okay? Kita dito May shield si rune yan, ha? Brewmaster. May shield rune, makunat. Nabot sila dito ng Pit of Malice, guys. Pero split. Dragon Tail. Kukumit ba dito ng OG? Gusto ba nilang i-turn around? Ito yung toss. Huling-huli muna with the Avalanche, taking it slow. Si Nico dito nakapag-Essence Ring. Inabot ang Dragon Tail. Requiem? Another Pit of Malice with the Requiem. Yopaj popping out the BKB. Bail out muna sila pero on the hat. Alisa Ito ang OG. Pumasok na si Tims ulit. Wala siya nahuli dito ng Avalanche niya kasi may BKB yung Shadow Fiend. Pero si Natnat nandito rin yung kanyang damage with a cooldown. Napatay si Tims pero makakapatay pa sila pabalik. Nabuhay pa yung Ember. Ang dami nilang kinamit doon. Double 4-stop. May kasama pandila. Para lang mailigtas talaga dito yung Ember Spirit. Ngayon, lalaban sila. Sige Lalaban lang. yung Nabi. May BKB na na-force naman sa kabila din. So, dumidistansya amigo muna, Nabi, no? Grabe yung Seryoso yung dalawa? Gusto talaga nila ligtas. Ayaw talaga nila isuko ng basta-basta dun yung ano. Yung Ember Spirit. At may amplify damage siya ngayon. So, pwede niya magamit sa next Roshan. Dami nilang nakomit. And it's a go for Navi na walang panda split. Unang dila. Tak. 4-stop. Pop. Dami pang kite lang, no? Dilaan mo ulit. Op. Diba? Ang bilis naman ng cooldown, hayop. Grabe yung ligtas nila dun sa ano eh. Ayun, Requiem Requiem talaga. Hayop ng Requiem na yan. Naisip ko kung ano eh, kung nag-BKB bagad si Japoy doon, mapapatay niya pa rin ba yung Ember? Parang hindi rin kasi. Ang taas kasi ng BKB duration din ng Shadow Fiend eh. Dito. Tatamaan sana siya ng Avalanche eh. First usage yan eh. Yeah. Si
Sige lang, maaga pa naman yung mga BKBs natin Layo dito, pa na guys. Nat. Ayun nga, ayun pa isa. Malayo kasi si Nat. Ano yan? Direct, hello? Diyan ka ba, Direct? Merong nag-feedback dito. May nag-feedback na isang music, yung parang ano. Parang nasa club lang ako. Oo, parang merong isang music na sumasapaw. Ayun, nawala. Ah, sa kanila pala. Ah, Top sa relationship. Okay. pareho sila nakapag-Daedalus dito, guys. Sa kanila. And also, eto yung OG wraparound. Available na naman yung Panda Split dito, guys. Doon, sumisilip Doon si na Rapi. ako, sumisilip dito, Huwag ka Rapi. sumilip dito, huwag ka sumilip dito. Oh, not today, Rapi. Not today, Rapi. Sumilip. Doon ka, doon ka. Uy, nakita si Nico. Mapaparas pa nila dito. Ay, nakatos. Papunta sa kalaban. May amplify kasi, so disengage muna sila, ano? Tsaka ready yung ano eh. Ready yung Navi sa fight eh. Andun lahat ng tropahan eh. Pwede mag-fence gate lang yung Underlord dun eh. So, na-break yung smoke. Ayan. Tsaka, Pag-pop ng amplify damage, ginano niya agad, dinos niya agad pabalik eh. baka masa punyeta. Baka Wala. yun lang, nasa punyeta nga. Oh, may avalanche tayo dito, guys. Pumasok yung Dragon Tail. Gusto na nga yung Shadow Fiend. First step out muna with a cooldown. So, pumuposisyon yung Navi. Bilis nung kamay ng SM. Nakapag-BKB agad. Walang BKB yung Gyrocopter. Wala na rin BKB yung Shadow Fiend. Okay lang. Pwede pa. Take note, guys, kung sino man nanalo sa teamfight dito, makakapag Aegis advantage next. And the Roshan pipilitan dito ng Navi. Alam nila eh. Walang Pero split kasi. may requiem kasi sila, yun yung mahalaga eh. Tsaka wala rin kasi BKB yung DK. So pagdating sa mga ganitong control ng area, mas lamang sila dahil nga yun nga, sa simpleng requiem lang ng SM. At the same time, wala kasing Bruce Split. Wala ring Dragon Form. Aegis advantage ngayon. Parang he got the juice. Ayun lang, sumilip kasi si Rapi. Sumilit yung si Rapi eh. Sumilip Again mga boss ha, kinampihan pala ni Rapi ang OG. So, if natalo, alam niya na ang sisisihin. Na-snatch ni Tibbs dito yung Wisdom Shrine. Okay, hindi masama yun ah. Pero At 5 least may nagawa minuto pa rin. to Mike na medyo magano muna dito yung OG maging defensive muna. Kailangan lang talaga nila ma-hold tong SM. Pag nawala yung SM sa side ng Navi, tapos ang Dota ng Navi eh. Mawalan sila ng haharap sa Gyrocopter eh. Baka ano lang to si Nat mamaya. Damage pala, I mean. Magdediretso siya ng damage. Alam niya naman na pag napitop mali siya dito, siguro magpa-flank cannon May, lang. may ano rin naman kasi siya eh. Manta Pike. Mm. Pagka B-play niya, doon niya siguro tatansyahin kung kailangan niya ba ng BKB muna o Satanic na. Mm. Medyo malaking ano rin kasi, malaking salot din yung Requiem ng SF. Lalo na kung sa kanya talaga ibabato at hindi defensive na Requiem. Yung Ember, okay, parang nakita niyo yung Orchid. I don't know if magsaswap siya ng Yules. Etong si Nico. O baka mag-BKB na rin siya. Pwede, yun din yung magandang ano sa Baka Ember. kasi maging setup pa sa kanya yung Yules eh. Ice Pot. 30 minutes dito na Tormentor. Sa Navi ngayon, kuha sila. Shivas going for BKB. Tama naman yung Ember. Baka maging setup pa sa kanya talaga yung Yule Scepter. Pero mukhang sa side ng Navi yung makukuha nila yung Tormentor. Kasi yung pwesto ng heroes ng OG magkakalayo eh. Sige, by time lang. Magpaparlo muna kami. Sige, Tormentor muna sa inyo. Uy, mamati ba si Scam? Hindi, buti naman. Sige, farm lang muna. Nangungulit lang talaga. Hinaharap niya lang talaga yung sarili niya eh. Mhm. Pero wala, nagpakita na rin yung Gyro sa mid. So alam nilang wala nang co-contest. Oops. Iwas. Dito si Teams. Nakaiwas pa naman. Pero yung si Nat, wag lang mapits dito. Nakakatakot yung ginagawa. Wala na, nag-TP na stop. Oo nga eh. Nakaiwas sila. Tormentor nakuha ng palaka. Nanalo ano? Nanalo Tundra? Nanalo Tundra, nabaliktad nga. Sinabi nga dito sa comment kanina eh, nakapitan ni Rapi yung No. heroic eh. Gusto pa naman sana ng OG matalo yung Tundra. BKB, para buhay. Nat. Yan. Ah, Alam maganda. niya na. Ayaw niya na talaga na mabiktima siya nung Requiem na ma-fear shot. Hindi na siya magkaroon ng chance gamitin yung BKB niya. Antayin lang mag-expert dito yung Aegis. Kaya naman to.
Kasi hindi siya nakakalapit kanina eh. Di ba? Hindi siya nakakasugod. Pit of Malice so annoying dito sa Navi. Tansyahan lang muna guys. Si itong nangukulit yung Master. Napipilitan yung split. Napilit din dito yung Split pa, boss. Primal. Up. Yung Pit of Malice pala napilitan din yung ulti. Grabe, ang lambot ng Brawlings. Patay ba to? Patay Patay. na. Ala! Uy, kinancel niya. Kaso wala pa rin. Grabe yung damage ng SF na may Daedalus. Ang sakit. May Daedalus naman si Natnat. Ay naku, nahuli pa. Alam nila na dito. Grabe naman makapag-spot. Ay, andun yung SF ah. Teleport. Buti naman wala nang namatay. Wala nang umi-extra pa. Kala ko, yung gyro na iwan. Saan siya? Te-teleport. Nagtatago sa punuan? Nandun pa. Uy, buti hindi siya tinamaan ng scan. Oo nga eh. Venus ko. May satanic na boss. Ang daming inano doon. Nag-scan pa yung Navi doon. Out muna, Oji. Out muna. Kasi alam mo naman may ages advantage yan. Kapit-kapit lang ah. Ito, last than 1 minute na lang yung Aegis. Kaso may satanic na yung SF eh. Oo. Diyan na lumamang yung SF. Yung item timing talaga. Paunahan na lang sila. Ito kasi pa-B-play. Mamaya pa may lifestyle tong sinatnat. May naka-bloods naman sa kanila pero hindi sapat yan. Satanic yun eh. And ang gagawin lang naman ng Navi is yung ganito lang. Textbook Dota lang. Since lamang naman tayo dito, Shadow Fiend. Ito na yung item timing natin. Eh, magpa 5 man na tayo dito. And even the banner dito sa second tier tower. Kita mo naman ganun ka-count yung mga objective. Grabe yung banner kasi ginagamit mo sa ano eh. Sa high ground ng third tier tower eh. Afford naman eh. Pag ganyan, baka wala pa silang balak talaga mag-high ground later. Diba? Kuha lang muna ng outer towers. Masaya na sila dyan. Pwede silang maka-burst dito ah. Dino kasi na 50-50. Pero magtatagpo na. Uy! Naku, nakita na agad nila ito Shadow Fiend. Gusto nilang i-burst dito yung Shadow Fiend. Pero as for Got the Juice, he still has that satanic. Then dito, disengage agad sila. Mapapatay si Tims guys. At isusunod pa dito si Scam. Damay pa. Damay din si Yopaj. Buset yung basic dispel nung largo. Nagigising yung SF. Nakakagalaw tuloy, nakakapag-BKB. Diba? And just like that, Shan. Ay. 3 heroes are dead for the side of OG. The Largo pick is doing it. And the push ngayon for Navi. Ayun lang. Kaya wala na pitik tong Largo na to. Sa dispel. Oh, yung basic dispel ng dila niya. Malaking bagay ng dila Crimson sa ano. Pipe available na rin. Wala kang kasing ano eh. Kanina pa to. Hindi mo kailangan ng hard dispel doon sa ginagawa ng OG eh. Taking it slow. Yung Navi dito, makaka-def ba? Yung OG. Tagal pa mag-respond dito ng Dragonite. Third. Kahit nga mag-spawn ka mo yan, wala pang dragon form. Tapos yung BKB, still on cooldown. Yung Gyrocopter, hindi niya maipalo yung item niya. Hindi siya nagkakaroon ng fight na kung saan mailalatag ng kakampi niya na okay, pa-flank kanan ka na lang boss. Ayun na lang yung gagawin mo. Paramdam mo na lang yung pinar mo sa kanilang item. Hindi nangyayari sa sa'yo ng OG yun eh. Tsaka the time na magba-butterfly na dito, Mike, may paparating na MKB para sa kay God the Juice. Ayun ang masakit sa lahat. Pwede bang mag-divine ka na lang nat kung dediretsuin mo kasi counter naman yung butterfly mo. Ayan! Ayan na. Nag-divine na po. Hindi, tama naman yung idea eh. Mag-divine na nga. Tama naman yung idea eh. Oh no! Kung mag-play ka, nagsayang ka lang din ng item. Oo Diba? nga eh. Kung magkaka-MKB, kung mauna yung MKB nung ano, nung Ay! SF. Oy, nakapag-slate of peace po. Dito mama eh. Oo. Sumakto yung slate of peace niya dito sa Crips. Pero it's now or never. Woo! Tapos Di-divide ito na pa. dito si Natnat. Dito para medyo rin nagkakaroon ng edge yung Navi. May Crimson kasi sila na builder eh. Uy. Diba? Uy, wait lang. Meron silang team fight. May nakita sila dito. Itong si Jakiro. Papatayin ko. Papatayin muna yung Shadow Fiend. Pero the cost for the cost ng ano? Di sila lalaban. BKB. Papatay nila yung Jakiro pala. Layo din ng Tiny eh. Yung Shadow Fiend. Dito lang sa mid. Diba? Hindi yung lamang kasi ng Navi. May Crimson sila. May team item ba sila? Yung sa side kasi ng OG ano lang eh. Keras lang eh. Diba? Tapos ayun pa. May Satanic nga kasi si Got the Juice. Basta makagalaw, makapag BKB Satanic,
Puno ang buhay. Oo. Sige lang, patay lang yung Shadow Fiend. Okay na ako dito. Siguro. Kasi like, isipin mo dito, Mike. Damage per damage lang yung ano nila eh. Tiga mo, ang tawag Yung dyan kay laban Largo, nila PA. Personal Assistant. Mecha, Solar Crest, Holy Locket. Sa SF niya lang natin bibigay yun eh. Sabihin mo pa ng Underlord, boss. O di ba, yun pa. Still holding for that Divine. Actually, pwede niya na nga itong disassemble eh. Casual Chrysalis lang, tapos ano no. Ang habol mo naman talaga dyan, pinakahabol mo naman talaga dyan yung critical damage eh. At ano, ayun yung courier niya. Baka bibili niya na yung Sacred Relic. O isang billion na ng Divine. Kasi gusto mo talaga na may damage eh. Binenta niya na yung ano niya. Binenta niya na yung rate band niya. Oh. Ayun niya, isang Ayan billion na. na nga. Isang Wala eh. bilyan ng Divine. This is it, pero this time, natuto na ba si Natnat sa kanyang Divine Gyro? Hindi niya pa naman sinusuot agad, di ba? Di pa susuotin. Nakalak pa naman. Last time kasi, yung naka-divine siya na ganito ka-crucial yung game, eh, hindi tumagal sa kanya kasi wala siyang BKB. Uy, uy. Isa na lang, Sila? kailangan lang ng team fight ni Natnat na makaka-free hit siya. May papalo niya yung item na meron siya. Yun lang. Abang-abang dito, Mike. Mukhang eto na yon. Kasi nga ngayon ang OG, All Out War. Ayun na, binuo niya na. Divine Pinoo. Mabe-break nga dito yung smoke. Teams laying on the ward. He will be caught dito sa Pit of Malice at saka yung Searing Chains. Kailangan nila maka-space out. Nag-aabang si Natnat. Ito yung Panda Split. Call down ni Seer. Gusto nila reverse. Ito si Nico. Mapapatay pa din Lockdown? yung Emperor dito sa Divine. Cannon! Umaaray. Agoy. Talaga pag Bisaya, Bro! guys. Alam niyo na yan. Pero yung Divine, kailangan niya makasave dito kasi si Gata Juice. Kahit Pero si lang? Gata Juice na nag-iisa. Punta Baka pa ng BKB. nakasal! Nakasal pa! Ito yung Divine ni Natnat. Natuto na tayo sa nakaraan. Sabay Roshan, mabubuhay siya. Napaka-Venus naman ng mga swerte Pilipino naman. dito. What a team fight kami from the side of OG. Sobrang clutch din nun. Hindi rin nakapag-BKB kasi agad yung SF. Kaya walang mapalo kay Natnat. At saka hindi Pinalipad lang yung SF Hindi eh. nakalain na ganun kalaki yung output damage ng gyrocopter. Hindi ako expected ko na. Yung Sila, yung Navi. yung Navi, oh. Nagulat sila dun eh. Hindi naman sila aware na may Divine bigla yung Gyrocopter sa may team fight na yun. And with that said, we have the refresher Aegis on our hands. Aray ko, pakak! Ganun yung nangyari sa side ng Navi eh. Partida may shield run pa yun ha. Kita pa sila. Hindi, na-dispel din nga pala yung dito storm. eh, even though na meron silang vision and taking it slow. Ayan, pag-reveal dito. Tingnan mo, got the juice, lipad ka muna. Yung. Di ba? Wala na. Tapos yung plak cannon, nangate lahat. 8,000 net worth advantage. Yung sinabi kong personal Down to 1K. assistant ng personal assistant ng SF nawala eh. Yung mga bibigay niya kay SF, napilitan siyang gamitin dahil sa plak cannon na may Divine Rapier eh. And this is the Divine Aegis for 4 minutes. Pwede nyo pang i-go. Wala yan ditong souls. Etong Shadow Fiend, guys, ha? Pressure, tama lang yan. Kailangan niya na lang dito ng ano. Double Galim isang BKB. bubuhay niya. Okay na naman. Pero maganda rin kasi sa Tonic para kay Natnat eh. Totoo. Pero kailangan niya ng MKB kasi magpa-butterfly na yung Shadow Actually, hindi nga siya mag-MKB eh. Mag-aaganim siya eh. Siguro kung ako... Consume the aganims. Kasi yung Shadow Fiend kasi wala siyang mga manta, mga ganon. Kahit mag-BBKB siya, rektahin niya lang eh. Ganun yung gusto ko eh sa ano eh, damage output eh. Kita butterfly, makakasurvive siya. Maganda lang din yung pagkaka-chain lockdown nila dun sa Ember Spirit at tingin ko nag-come into play na rin talaga yung ano, yung Ghost Scepter ni Teams. Nakatingin sila dun sa ano eh, sa tayo na naka-ethereal form eh. Wala silang magawa eh. Wala silang nullifier eh. Wala silang pan-dispel. Yeah, so scared sila sa ano sa mga Panda Split kanina. Yun yung ginagawang butas ng Navi. Pinipilit nila si Nico na makapag-Panda Split para makapag-team fight tayo. Ano yata siya? Recipe yata to ng consumed na aganims. Yun nasa bag ni Gyro. Kaya siya mabibili ng Ags. Recipe nga yan. Oo. Axe Blessing na siya diretso. Para full slotted na rin kasi siya eh. Full slotted na rin dito si Natnat. Pero biglang baliktad si Navi. Yung 9,000 net worth kanina, lamang ng Navi. Team wipe ba naman, boss eh? Oo naman. Divine is the key. Nakakuha pa ng Roshan. Sobrang timing nun. Isipin mo kung Nabi nakakuha nun, edi sana sila yung nag-high grounds ngayon. Divine is the key with the BKB. Natnat. Taking notes. Natuto ha. Hindi tumagal dito yung, hindi nalaglag agad yung Divine. Ano man.
Mga nag-ano, Oh, easy lang kayo dyan, mga ano. easy lang tayo dyan. Easy lang tayo dyan sa comment section. Tawa ko sa comment nito, yo. Sa comment mo na lang ako manonood, kami na manonood, ya. Kasi sinabi nila, 343 analyst out, comment analyst in daw. Yun yung sinabi dito. Mas ano daw yung mga comment ng mga tao. Kasi sa 343. Si 343 din kasi, makulit din kasi yung coach minsan eh. Binibigay lahat ng heroes, hindi naman natin mabiblame talaga. May plano naman kasi mga yun. It's just that hindi nag-work. Yes. Diba? Pero to, Shan, Smoke of the Deceit will try a high ground attempt. I mean, a high ground push. With the smokes, Nico dito nag-aabang pag nag-slate of peace. Ah, si Teams dito, blind na pala siya. No guts, no glory, pare. May word nakakita nila yung ano doon. Susubukan na dito, Mike. May ages pa. Dito si Natnat. Kanina napakaaga ng BKB mo. Shadow Fiend. Pero sa ngayon, maliit na lang yung duration yan. Si Natnat, first BKB pa lang yun ha. Batas, may pressure pa siya pag namatay. Pwede niya hindi pa rin BKB Look dito. at Natnat dito, mapaburst ba Wait dito? lang, ang bilis. Aray. Wait lang. May BKB pa naman Requiem dito. setup. Masa-setup pa dito. Pero hindi Ayaw. naman nakapag-BKB, pero wala na siyang ages dito. So, kinakailangan nila mag-ingat muna, amigo. Ay, sakit. Hindi na pag-BKB. Aray, yun lang. Aray, hindi nakagalaw na itali. Naigabos ang paat kami ni Force. Hindi na siya nakagalaw ni mo. Ayun lang, nadamay pa si Skim. Atay, Sama-sama anyari na ito. dito sa OG. Sabi mo na lang, at least hindi ka nag-iisa, Force. Kasama mo ko sa kamatayan. Di ba? May cheese naman dito yung Dragon Knight. Pero kailangan nila yung ano? Kailangan nila si Force talaga sa teamfight. Hindi pwedeng wala yan, boss. Sige lang. Nakuha naman yung mid. Ganun lang. Rinse and repeat lang tayo dito. Siguro na. Ikaw May na firepower lang, naman tayo. Alay ka na lang, di ba? So, Shadow Fiend with the butterfly na. The next time sila magte-team fight. Pag mabandos pa rin yung DK, naka-Q pa rin yung ano sa kanya eh. May satanic siya, tapos naka-Q pa rin yung morbid sa kanya eh. Pwede yata siya yung mag-MKB rin para may iba pang re-receive ng damage dito yung SF. Gusto ko yung ano, yung magiging excited ni Force. Balak niya mag-basher. Para kahit mag-BKB yung SF, may ko-control pa rin sa SF. Oo nga, ano, kasi may butterfly na rin yung Shadow Fiend dito. May haste pa, ha? Naku, pag nakapitas ito, takak talaga. May mga kasalubong to, mabubura bigla eh. Pero nakakatakot yung ganong galaw nung Navi kanina. Kasi aware silang kaya nila i-burst yung gyrocopter. Oo nga eh. Alam mo naman talaga na isang team fight lang yung nilamang dito ng OG. At saka Aegis advantage. And the damage, nung kanina pa, nandyan na yan sa Shadow Fiend na... Ayan. Satanic. Kailangan mo yan. Kailangan din yung Satanic. Satanic versus Satanic na lang to. Damage sa akin, tapos sa kabila evasion. Wag lang malaglag DR ni Ete. Tama, yun lang. Wag lang na malaglag talaga. Pag yan nalaglag, ewan ko na lang. Delicates. Pwede pa naman Delikado pa sa delikado. Ni Yopaj. Kung nalaglag, tapos nasa harap yung SF. Tapos ang Wow! kwentuhan. Knock-on-wood tayo dyan. Hindi naman tayo si ano eh. Hindi naman tayo si Rappi. Sige. Basta, kinapitan ni Rappi ng OG. Wag lang magpo-proc. Sana naka-counter natin. Diba? Sana naka-counter natin. Sana yung lasma na ano ng talisman, no? Anting-anting natin, no? Pero iba si Rappi, yung anting-anting niya, tumatagos. Yan nga, sana nga na-counter natin. Kasi may time na gumagana yung counter kay Rappi eh. Panalangin mo na lang sana gumana. Ito, meron tayo ditong BKB para kay Natnat. Nagpakita pa. Buyback check tayo. May ang walang may buyback dito na lang is yung Tiny, SF, Ember, Hoodwink. Uy, yung buyback status, pabor sa ano ha. Kita sila ng OG. Navi. Ganda ng warding doon. Si Nico na yung nagpupunan. Kita sila ng warding. So that's why, set up muna sila dito. This is a team fight. Right clicks are there. Ghost Scepter. Mapipilit ang kay Team Zero yung BKB. Mawawala yung kanyang Ghost Scepter. Disengage. Napilitan siyang Teleport BKB. out. Yopach also teleporting with the BKBs. Wala naman cancel. Wala naman na siguro kasi may mamatay vision na iba. eh. Oo, may vision nga. Hindi nila na-deward. Tapos si Force, ayun, siya yung nagpupush. Sabay TP out into safety. Wala kayong pang-cancel sa TP, boss. Catapult mo! Ay, Wala kayong basher builder sa side ng Navi. I mean, ano, magbabasher ba yung Underlord para mapigilan yung mga ganong play? Wag lang munang lumabas. Uy, may amplify damage pa. Nakakatakot. Wag lang ano.
Pero okay May amplify kung damage. titignan mo, okay pa rin naman. Somehow yung nangyari sa side ng OG. Namatay yung Tiny, oo, pero na-push naman nila yung ano eh. Nabawasan naman nila yung buhay ng barracks doon sa may top eh. Satanic, may buyback pa si Natnat. Nag-all in na rin dito si Natnat. Binili na ng buo ang Satanic. Kailangan niya talaga ng lifesteal siya eh. Ayun naman yung reason kung bakit inunan niya Aghanim's eh. Gusto mo, may extra hit ka talaga para, syempre, lifesteal. Refresher for the Ember Spirit. Na-acid na ako sa laron to ah. Lahat. Intense eh. Parang isang, hindi parang actually, isang mali mo lang, baliktad ang mundo mo eh. Lahat may buyback dito yung Navi. And you know. MKB yung Brewmaster. Hindi niya mamataw, Hindi boss. niya tinuloy yung basher. Hindi siya magre-refresher. Pwede niyang bilhin ng refresher with the split, ha? Hindi siya mamataw. Tingin mo. Gusto kaya kasi yung suggestion mo, refresher. Refresher, no? Oh, manatag kasi. Naku po, nakita ka pa. Squirrel Ayun kasi. lang, on cooldown pa yung BKB mo. Barado ka yata dyan, Kuya Force. May buyback dito Ayun si Kuya na nga. Force. Nakikipagtagu-taguan. Eh, maliwanag yung buwan. Kahit madilim, di ba? Naku po, mapipilitan yata siya mag-buyback siya. Kasi pawas po yung Roshan eh. Kailangan nila i-contest to. Pag sumigaw yung Roshan, sa buyback for Nico, most possibly dito, sa Panda. O hahayaan nila makuha ng Navi tapos high ground defense na lang sila. Kaya naman ng high ground defense nila eh. Malakas naman sila sa HG eh. May amplify kasi dito, Mike. At dito yung Roshan with the gem. Nilaglag. Sino naglaglag ng gem doon? San, sorry. May gem sa Rosh Pit. Mukhang alam ng alam ng OG. Oh. Kanina nasa kay Teams 2 yung gem. Ayun na. Ayan, kinuha pa. May refresher na rin yung Roshan. May refresher na rin yung Ember 44 Spirit. seconds dito para kay Nico magre-respond. Iko-commit niya ba ang buyback? Kasi pang-apat to na Roshan. At ang bilis, boss. Hindi naabutan dito ng OG. Ang sakit ng sampal ng SF. Mag-i-scad siya isa sa mga item na gustong-gusto mong gamitin sa mga nakasatanik. Yun na, Ay, sumasayaw na. naku. Naku po, nakita si Teams, Force BKB. Na-force pa yung BKB. Ifo-force talaga nila yung teamfight dito knowing na walang BKB yung Tiny. So, kinakailangan mag-ingat na team sa next teamfight. Tsaka may double life kasi yung SF ngayon, may Aegis. Pero maganda naman dito for OG, pabuhay na si Kuya Force, di ba? Pwede na sila lumaban ulit as 5. Grabe, sobrang intense ng laban. Pati si McLavin nagko-comment. Pati sa comment section natin, napaka-intense ha. Cooldown agad, mapipilitan ba dito yung BKBs? Burado yata si Scam ang mahuhuli, nakapag-free hit naman dito si Yopodge, pero that's a good kill for Navi. Hindi siya nagaganims. Ay, hindi siya nag-MKB. O sa nagaganims na lang yung Dragon Knight. Ngayon ko lang napansin. Black Dragon, no? I don't know if, ano pa ba, tutuloy pa ba niya, no? Ni Kuya Force yung Hindi nga natin MKB. nakikita eh. Pag pinindot ulit siya, tingnan natin kung balak niya ba. Ito naman, Swift Blink. Ano alisin mo dyan? Manta. May satanic ka naman eh. May satanic BKB ka naman eh. Pwede mo rin i-swap yung, yung pike. Ganun din. Pero maganda kasi yung flak cannon na may rage. Pero back to 1, back to 0 na naman tayo. Magdi-divine din yung SF. Ay, yung Ember. Ito pa, isa siyan. May keras din yung Underlord. Halak ka. Intense time. Easy lang. Abang-abang lang muna sila. May Aegis advantage kasi hindi makakalabas tayo dito, yung OG. The calm before the storm to. Yes. Magkano kaya nito? Pwede yata bumalik na ng satanic tuloy. Scad yung SF eh. I don't know if Skadi siya. Pero dito sila nagugulat sa setup ni PMA, yung Underlord, no? Namang panawan ang OG sa push. Siguro isang team fight lang talaga and then megas ayun nga nila, di ba? Speaking of isang team fight lang kasi yung kailangan ng Navi para mabaliktad yung game eh. Kasi yung Shadowfield din, ang bilis din mga Oo, sasampal-sampalin yan yung tower nyo. Abang lang muna sa mga power up. Kontrolado ng Navi dito yung mapa, Diyos ko. Balik sa kanila. May Aegis eh. Okay lang, wini-wait out lang ng OG yung Aegis at ayun naman, buti naman. Refresher. Diba? Nag-refresher siya. Akala ko mag-MKB eh. Gustong umataw eh. Ano?
Okay, ano eh, kaya naman bumasag ng mga brawlings niya pag kahit walang MKB eh. I guess understandable in a sense na kita mo naman si Nico na pinatay kanina nang ubos yung kanyang bruise split. Siguro nag-hesitate din siya na, uy, magkaano ako dito na ganito. At least yun kasi pwede mo cancel yung ano mo eh. Tapos mag-split ka ulit agad eh. Oo nga, mas maganda naman talaga ang refresher. Pero good thing, ganun ang call. Uy, Jordan, what's up? Long time no see. Pero As ito na. for Navi, they have the smokes. Buyback. Naku po, walang buyback ang Gyrocopter. Naghahanap. Kanina pa walang buyback yan. Nag-all in ang Satanic Mike. For Navi, they have the map control. Kala ko may pera na siya pang pang buyback ulit. Pag nakapatay pa naman siya or nakakill ng isang core hero, eh, may buyback Actually, yan. ano na? Pa-farm yun. Naku po. Pero you cannot afford to die. Kasi in terms of like sa team fight, mahuhulog yung divine mo eh. Pag namatay ka dito eh. No choice ko talaga. Naku po. Nakita ba nila amplify damage? Makikita nga. Nakita yan, boss. O yun nga. Ganun ang plan eh. Pag sa inyo yung map control, sa inyo ang power up. So dito nagpe-play around ng Navi. Buti, walang bote. Kung hindi, sa team fight nyo mararanasan yung amplify damage. Nakakatakot kasi pag binote ng Shadow Pin yung amplify, no? Pero in due respect pa rin sa ano, sa Divine ni Natat kanina. At least, 'di ba? Hindi nakakalusog tong Navi sa OG. Paras na team naman eh. Mm. Isang team fight lang kailangan. Ay, feel ko clutch item to siya. Iyon Yung disc. disc ng Ember Spirit. I-debate nyo siguro, no? Oo. Wala pa namang ano. Nalifier dito sa side ng OG. Sige lang. Ayun, blink na. Dalawang carry naman to sa OG, 'di ba? Mag-goalie na si Etet, Sean. Ano ano papalit mo dyan muna? Manta siguro, boss. Oo, Manta talaga. Manta kasi may BKB naman eh. Tsaka sa Tonic. All in na talaga. Lumabas na naman! Ilang minuto ba yung Aegis? Ilang minuto ba? Kita mo, pinoprotekta nila Pawala si na, Edet. pawala na. Papunta Ayun, na oh. dito. 7 seconds. Ito na, Mike. Ito na, Mike. Ito na, Mike. Layo ng ikot nila. Ikot, ikot lang. Ay, kinompleto lang kasi swift Set blink. up for OG. All or nothing si Natnat dito. Oo nga eh. Is it all or nothing at all? Naku po! Kita nila yung courier. Anyway, hindi pa naman dinedeliver. And yung Navi, hindi pa nga tayo sinuwerte dito. Regent pa yung nandyan. Ano, nakasmoke dito yung ano. Yung Navishan, sabay, TP, at balik na sa base. Kailangan na dumepensa. Walang nakita. Dito na tayo. Nag-call in yung Ember, nag-call in yung Gyro natin. Baka mapunyeta pa. Manta, into the swift blink. Ganun pa naman eh. Isang team fight na lang kasi ito eh. Lalo na si Gyro. Oo. Pag nahulog yung divine mo, Tapos ka talaga. tapos Hindi mo ang kaya, boxing. hindi mo kaya harapan yung SF. Alam naman nila na may Indis to, so I don't know if call nila na go sila sa Ember. Shadow Fiend naman talaga ang kalaban dito ng OG. Nakasmoke pa rin siya. Yes. They're going on the 1R nga dito, Naku po. mga kaibigan. May Hex din pala yung Hoodwink. Huwag lang sila maunahan. Shadow Fiend dito, 8k gold. Eto, ang gusto nila buyback against the full ano dito, items ng OG. Hoodwink lang kasi walang buyback sa side ng Navi. Kulang lang sa gold yan eh. Oh, Ako, namatay pa yung courier mo. hindi pa sila makakalabas dito, no? Tumechempo lang talaga sila. Mukhang eto na nga, not preparing for the refresher BKBs. Sinantabi muna dito yung pike ng Gyrocopter. Kailangan niya kasi talaga ng double satanic, double... Oy, Trying to poke out. may yung Itong disc to ah. yung disc ng Ember. Setup na naman. Pumasok ba yung Underlord? Mukhang fake lang. Here goes the Underlord. Yung And SF. there goes the God of Juice. Medyo kumakatepa. Palag sila dito. Yung scepter. Pinalipad muna ni Nico. Sinong irerekta nasa likod? Eto yung Dragon Knight. Gustong-gusto yung Hoodwink. Pero yung Shadow Feed. Nagkaroon to Shadow Feed. Na-toss back na dito ni Teams. Pero may BKB yan. Medyo masakit yung pagsasampal dito kay Teams. And that is Teams. He's gonna go down. Pumasok ulit. Papasok sila ulit. Refresher na gamit. Teams dito. With the buyback. Nico, BKB. He got the juice. Pinipilit. Sinaktat. Pumasok na ka dito si Natat. With the flag cannon. Ramdam mo yung damage. Pero kailangan niyang dumistansya muna kasi umaaray. Dito si Nico. In and out lang. Wala pang namatay.
pinapalipad lang pero gamit dito yung dalawang panda split. Si Tims, dive back. Dito yung Boss. Tiny. Wala na sila ng Dragon Form. Kukulitin sila ng Ember ha. Ay, May ayun. BKB repressure pa ha. Gustong gusto dito yung Lexi, ano Gyro. Gyro? Oh, tali! Ano Gyro? Natali! Kailangan pumalag! Nico! Hindi niya na mako-cover dito si Natnat. Grabe naman yung Ember dito guys and that's Natnat! Tapos ang laban. He goes down! No buyback nga dito! And as for Nappy, ang nahuli lang nila yung Squirrel. Hawak na nung Ember Spirit yung Divine siya at push na ngayon dito yung Nabi. Isa lang yung namatay sa kanila. At nagkaroon Yung sila ng Squirrel buyback. lang. Nagkaroon Sobrang sila ng nagmamatter buyback. na yung butterfly. Hindi tumatama lahat ng palo ng Gyro. 3 versus 5 dito, Mike. Na-visit talaga sila. Lahat na binibitaw. Eto si Got the Juice. Aiming for the 4th tier towers. Meron pang banner. Paano tayo makakalapit dyan? Grabe rin talaga mag-Ember yung taong to. Low patch, 3 second BKB. Setup na lang kinakailangan. Babalik nga dito. Etong Jakiro. Habang si Blink. Nico. Saan po Next sila na naman pupunta? siya! Na-hex Ala! na! Hindi nakapag-BKB! Ay, ay, Yun ay! lang. Ang sakit ng damage, boss! Yung shadow pin, sasampal lang sa likod. Ramdam nga Patay na rin natin si yun. Nico. And as for Natnat, makakapag-pipe pa naman GG. palabas. And GG's are cold. And as for OG, they're gonna lose this. Best of 1 Oh. against Navi. Nabati ni Rapi. Nag-got the juice din dito. At naniko yung side ng OG. Siyan. Grabe, dapat talaga binaban yung Ember Spirit ni Nico. Sobrang likot sa mapa. Ilang beses na natin nasaksayan yan. Siyan yung Ember niya. Nagrabe mag-control ng game. Pero hindi talaga kinaya ng OG dito mga sir. Yung butterfly din talaga ng SF sobrang nag-matter na kasi nung nakikipagharap-harapan na yung gyrocopter sa kanya, hindi tumatama lahat ng palo eh. Oo nga eh. Nagmimiss eh. Tsaka yung mismong start ng fight, sobrang tagal ng OG doon. Wala silang makuhang hero. Wala silang mahuli eh. Di ba? Sinabi ko kasi, kayo magkakas ng OG. Kayo magkakas, OG ako dyan. Naire-reposition naman nila yung SF. Ang problema, wala silang pang burst talaga sa SF. Sobrang hirap ng game for the side of OG. Sayang, okay. Pero Sayang lang. OG pa naman, meron ba tayong update ng ano dyan direct? Pwede ba natin ipakita sa kanila yung update ng mga scores? Hindi pa updated, pero ongoing pa naman yung match natin. Oo, may naglalaro pa sa Stream A, but then again, OG loses this game against Navi. Naku po, ano ba ang mangyayari Parang sa kanila? hindi